Hello po ulit mga ka-Antep! Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa po nakapag-subscribe, pakiclick naman po yung subscribe button at pakiclick na rin po yung notification bell, yung bell po, para ma-notify po kayo sa tuwing may mga bago tayong ina-upload na video. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay galing po sa comment ni Sir. Shout out sa iyo Sir Niloyu 105. Tinatanong ni Sir kung magkano daw ba ang percentage income. So minimin dito siguro ni Sir yung ating markup or patong bawat items po ba or bulk orders items. Alright. So before tayo mag-start, ang mga videos po na ating pong pinag-uusapan dito po ay para po ito doon sa mga baguhan pa lang, sa mga nag-start pa lang, pa-start pa lang, at hindi po ito intended para po sa mga expert na, sa mga batikan na, sa mga talagang na sa industriya. Kumbaga mga matitinik na sa industriya, kasi I consider myself din po as baguhan pa lang. Although sa aming estado ngayon, kumbaga malayo pa, pero ang layo na talaga in 12 years namin na nag-start talaga from the scratch talaga, super. Pag-uusapan din natin yan kasi mayroon tayong ka-entrep na nag-message na parang gusto niya nga mag-business, kaya lang from the scratch, kumbaga paghihirapan niya pa, pag-iipunan niya pa ang kapital. Ganyan po kami nagsimula. Ginapang pa muna namin ang kapital, actually utang muna ang sinimula namin kapital talaga. And then binta-binta, trabaho muna, naglako-lako muna talaga kami from scratch talaga. So shout out muna tayo sa ating mga masugid na mga ka-entrep, mga motor shop owners po. Ayan, shout out to ANJ Motor Parts and Accessories sa North Cotabato. Hello, may gabi da sa inyong tanan o maayong gabi ninyong tanan. Cebuano bang North Cotabato. And then Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas. Hello. And sa Boss D Motorcycle Parts and Accessories Shop na si Sir, ang owner ay nasa Modesto, California. Sa California, USA. Hello Sir. So ang ganda double income talaga si Sir, at syempre nasa US, kaya dollars at the same time ay talagang nag-establish si Sir talaga ng kanyang business na sa Pilipinas. Grabe kaganda ng diskarte. Imagine mo, double income, nasa abroad ka na, at least pag uwi mo dito, well-established na. Kung gusto mong mag-expand ng business, pwedeng-pwede na, kasi kumbaga hindi ka na mahihirapan pa sa capital, expand mo na lang kasi syempre may pondo na yan, marami nang ipon yan. Marami tayong mga ka-entrep actually na mga nagme-message din, yung karamihan mga OFW na gusto nila pag uwi ay business din. So ayan, hello po sa inyo dyan. Good evening if you are in the United States of America, in Modesto, California. Hello din po kay Sir Rudy Ricardo and Sir Ramir Rocamacho. So ayan, mga pag-uusapan po natin dito, kagaya po ng akin pong nabanggit kanina, ay para doon especially sa mga baguhan pa lang, magsisimula pa lang, at sa mga nangangailangan ng idea. So comment din po kayo na inyong mga opinion, idea, kuro-kuro na maaring mapag-usapan natin, na makapagbigay din tayo ng konting idea sa mga baguhan pa lang at sa sabak pa lang. So, ang tinatanong ni Sir, magkano ba? Magkano nga ba? So, alam nyo, it's a secret actually dapat pero alam lahat ng mga nasa motor shop na it's like lang din na nasa hardware ka, na pag nasa trading business ka, na medyo malaki ang markup ng ating industry business. So, nandyan yan sa 50% up to 200 or more pa. Kasi naman po, ang ating produkto po ay hindi po siya basic needs na, kumbaga, hindi siya Sunrox na 1 litro, isang labahan lang ubos mo na worth 78 pesos, di ba? Hindi siya kagaya ng mga isang baretang sabon, magkano? 21 pesos na isang labahan na or 2 labahan ubos na. Sa atin, ang mga produkto natin, matagal siyang ginagamit. Let's say, for example, halimbawa, brake shoe. Brake shoe, sabihin natin 100, magagamit mo siya ng 60 days. So, magkano lang yun per day? Piso. Kaya medyo mataas. So, ako, when it comes to presyo, markup, hindi ako
yung nakikipaghabulan ng bagsakan presyo. Hindi ako ganun kasi may kinalaman din yung yung ating credibility as a seller, as owner. Kasi 'di ba minsan nakikita natin kung saan tayo bibili, mayroong mas mura kasi usually nagkakanvas kahit tayo nagkakanvas muna saan. Ito mura, ito mahal, pero mas pinipili natin na dito na shop bibili, dito na store bibili, dito sa tindahan na to bibili. So, ganun din ang mga customers. So, kailangan, kumbaga, kaakibat ng ating business, yung ating personality, yung ating credibilidad pagdating doon sa product. So, ibig sabihin, let's say for example lang, yung ikukwento ko sa inyo, yung bibili ng diba, nung mga, halimbawa, CDI. So, wala akong refund, return, replace sa CDI. So, sinasabi ko na, try nyo na lang po muna sa iba kasi hindi talaga ako nagaganon. Pero mas dito pa rin sila bibili talaga kasi mas naniniwala sila doon sa sinasabi ko, which is may halong concern din sa kanila at nakikita nila na hindi naman din talaga ako nananamantala. So, pagdating sa presyo, kahit medyo medyo mas mahal compare sa iba, talagang kung may tiwala sa'yo ang customer, ang buyer, sa'yo pa rin talaga bibili. So, hindi ako bagsakan presyo. Kung ano yung markup ko for that item, yun ang item. Usually, sa pag-markup po, medyo mataas ang markupan natin. Pinaka-down na talaga yan dyan, ang nasa 50%, pwede pa nga more. 200% depende sa quality, 'di ba? May mga item kasi may mga brand na mura lang siya pero magaganda yung quality niya. At saka pagdating doon sa presyuhan, wag natin sanayin yung makikipagbagsakan presyo ka. Kasi papunta tayo doon sa wala na rin tayong kikitain. Mind you po na ang produkto natin ay matagal sila. Ibig sabihin may fast moving tayo sa ating ganitong industriya like may interior gulong oils ganun. Pero hindi change oil, how many kilometers pa? Ilang araw pa yan bago mag-change. Hindi naman yan bigas na everyday bibilhin, 'di ba? So, ganun po siya. Ganun po yung klase natin ng industriya. Kaya yung nag-message sa akin na pinapatungan, minamarkapan yung kanyang mga panidang 25%, masyado pong mababa yun, tulog ang puhunan natin dito, mahihirapan ka pong makakover up. So, alam po ng lahat yan kung anong markupan dito, lalo na kung maganda ang quality po. Hindi po ito basic needs. So, sabihin natin nga, sinasabi kahit pa 200, halimbawa, brake shoe, 200. Ilang months ba yung nagagamit? Sabihin natin 60 days na lang talaga ang brake shoe, 3 pesos per day. Diba? So, mas mahal pa ang Magic Sarap na ilan ba? 5 piso ang retail ng Magic Sarap na isang araw mo lang din gagamitin, 3 lutuan. 'Di ba? Napapakinggan kasi ng mga customer, akala nila mahal kasi usually biglaan sila nagpapagawa kapag halimbawa paggawa ng brake shoe, pagkakita ang damper sira, ang chain adjuster sira, ang kadena kailangan palitan ng sprocket. So, napapamahal talaga pero matagal ulit. Usually palagi kong sinasabi sa mga customer, di bali po kahit malaking ginastos nyo, matagal naman po yan bago naman ulit magpalit. At least condition po siya ngayon. So, markupan nyo po ng magandang markup kasi palagi nyong alalahanin na hindi po tayo basic needs at ang puhunan po natin tulog dyan. Nandyan ang pera natin. Ngayon, kung kapiranggot lang i-markup mo na para kang nagtitinda ng mga nasa sari-sari store na nasa 12%, 10, 12, 15, 20, talong-talo ka po. Plus ang atin pong mga permits po ay medyo may kalakihan. Tapos kapag i-required ka pa ng mga ng mga permits sa separate sa shop mo mismo, 'di ba? Yan, may mga fire extinguisher ka pang bibilhin. Medyo matatalo ka po at mahihirapan ka maka-move forward kapag ganun lang po siya. So, tingnan mo yung quality. Basta ang idea na may ibibigay ko po sa iyo ay dapat pinakamababa diyan ay 50% na kasi hindi nga po tayo basic needs. Depende na lang po kung ikaw ay nag-wholesaler. Kung ikaw ay wholesaler, ganun talaga. So, sa nabanggit niyang bulk orders pa, kapag may nag-wholesale po, ako ay go to yung discount ko doon sa overall, hindi yung per item na halimbawa 250, 200 na lang, 230, 200 na lang, 225, 200 na lang, and overall malaki po yun. So sa overall ka po mag-discount or magbawas ng presyo para po
in ano siya, in general at naka-discount ang customer, pero hindi yung utay-utay kasi mas malaki ang mawawala po sa iyo kapag ganun kang klase mag-discount or magpresyo sa kanila. Ang kagandahan naman po, katagalan po kasi sa ating mga supplier, katagalan, lalo na kapag malakihan na yung order mo, nag-additional discount po sila, nag-additional bawas presyo po sila. Pero syempre, kapag ganun, let's say for example, 2022-23, same product, same brand, same item, same product. Ganito ang presyuhan nun. Ngayon, medyo bumaba. So, galing sa supplier, bumaba. Kaya, mag-a-adjust ka rin ng presyo. Medyo bababaan mo rin. Pero, same application doon sa pag-markup po. Huwag mo siyang baratin kasi ang paninda nga po natin, hindi ka every other day magpapalit. Hindi siya next hindi siya next week ulit palit agad, hindi po siya ganon. So, 'di ba yung mga halimbawa bolt nga lang magkano 3, 4, matagal yan masira yung mga ganong bagay. Kadena medyo matagal din. Sinasabi lang nila ang bilis. Ang bilis kasi 2 months, ang bilis. Mabilis ba yun 2 months? Magkano kadena? Sabihin natin 200, 60 days. Oh, 3 ang araw. 'Di ba? 3 ang araw, magko-complain ka pa ba, 'di ba? So, 'yun yung mga ini-explain ko sa sa mga customer na 'yun, pag wala din naman kasing tayong service is mas mahirap at mas magasto. So, ganun lang po ang idea natin. Markapan nyo po, depende sa quality po ng item. Diyan po tayo start sa 50. Kapag medyo malakihan yung presyo, yung amount ng item, medyo bawas ka. Dito ka sa 50, 60 o 70. Pero kapag mura tapos napakaganda ng quality, go up. Ayan. So, sa ang uso lang po dyan siguro sa like Kauluukan, may nag-comment na nagpapatay na ng presyo. Ang hirap po ng ganun eh. Pero hindi po yan totoo na na yung wala na sila. Malaki pa rin po ang niyan. Malaki pa rin po ang mga kinikita nila. Kaya sinasabing patayin kasi halos pari-pariho pa, babaan, ganyan. Pero malaki pa rin po yung mga margin ng nila niyan. Ng mga market nila. Okay, so yun lang po, Sir Neloyo 105. Thank you so much sa iyong comment. At ayan, sana ay nakapagbigay po ito ng idea sa inyo. At comment lang po kayo sa mga gustong magpapa-shoutout. And bye-bye po sa ating lahat at please sundan nyo po yung mga susunod pa nating videos lalo na doon sa mga baguhan pa lang. Bye-bye!